Hi Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for May 30, 2024. Para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Please be reminded kung nakaresonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nakaresonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirits Guide, I need 3 cards po. Para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong May 30, 2024. So, una ito. Kuha tayo ng mensahe. Spirits Guide. Mga mensahe po para kay Aries, Leo, and Sagittarius. I need 2 cards po. Ganap ngayong May 30. Okay. Okay. Aries, Leo, and Sagittarius ngayong May 30, 2024. Nakita ko dito may blessings na dumating. Nagkaroon din ng hope and healing. Marami kayong ideas. And I considered the ideas is a blessing also. May nakita ko ditong marami kayong iniisip na plano na gusto nyong gawin. Nagre-research kayo sa internet para may makuhang clarity, kaalaman. Basta po, nagkaroon ng hope and healing dito. Tapos iwasan nyo lang mag-overthink ha, Aries, Leo, and Sagittarius, kasi nakita ko dito, naguguluhan ka, confused, sadness, may sadness ako nakita dito. May hindi klaro sa inyo, kaya nagre-research kayo, naghahanap kayo ng sagot sa inyong mga katanungan. Pero don't worry, at the end of the day, may nakita kong happiness dito. May happiness, joy, may success, yes. Blessing, success, and good outcome. And ang mensahe po para sa inyo is make the best choices and take steps toward positive changes. So, move forward kasi magkakaroon ng positive changes. Okay? Spirits Guide, ano po ang energy ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong May 30, 2024? Okay. By the way, Aries, Leo, and Sagittarius ngayong May 30, 2024. By the way, may bago tayong upload ha. 4 na reading. Oo. Ang panoorin nyo, yung daily nyo, weekly Gabay Tarot reading, tsaka yung
Monday Kapay Tarot reading for June 2024. Andun po yung love reading at saka yung focus sa career and money. Nakapost na rin. So, bago lang po, panoorin nyo po Aries, Leo, and Sagittarius sa channel natin. Scroll down nyo lang po hanggang sa makita nyo yung individual reading for Aries, Leo, and Sagittarius. At sa mga suki ko dito na na nagpapa-reading sa akin monthly, nais ko ipaalam sa inyo na bukas na po yung booking natin. PM nyo po ako for schedule for June 2024 monthly Kapay Tarot reading. At sa mga bago dito na gusto magpa-personal reading, ito po yung video nyo. Sa baba niyan may nakapost na link. Sa baba pa ng description box. Diba may May 30 para kay Aries, Leo, and Sagittarius. Sa baba pa niyan may nakapost na link. I-click nyo po yung link na yan para ma-message nyo po ako for inquiry and for booking. Okay, ngayong May 30, 2024. May nakita ko ditong isang leader, pwedeng boss, amo, na nagkaroon ng pag-aabuso. Abusive siya sa kanyang power. Pwede din nagbubuli siya. Yung hindi siya marunong magpahalaga sa kanyang kasamahan. May concern dito sa isang tao na hindi marunong magpahalaga. May kakilala kang nag-abuse sa power sa isang workplace, it might be. May nagsabi sa akin ngayon, it might be this is an eldest person. Pwede din sa family nyo. Yung, holding grudges or acting like a bully, ganun. Kaya hanggat maaga, sabi po ng card dito na hanggat maaga, iwasan nyo po ang taong ito. Okay? Ano pa? Ang ganda nito. Kasi, this is the clarification of your cards here na merong abundance na nangyari. Success. Yes, this is wealth and family and may ganap sa family inheritance. Oo. May nakita ko dito na some of you nakatanggap ng mana, pensyon, suporta, retirement, o masaganang ani sa buhay. And I consider this as harvest. Okay, pwede din nagbigay ng tulong sa inyo or nagbigay ng suporta. Pwede din binigyan ka ng wisdom message para magkaroon ka ng motivation para magkaroon ng inspiration. Okay? To move forward, ganun. Inspiration to move forward. Kasi may lumabas dito na move forward lang kasi may positive changes naman. Ganun. And some of you, nakita ko dito, Aries, Leo, Sagittarius, na nag-spend time kayo sa inyong family, which is very good. Nag-save ka para sa future ng family mo at sa inyong sarili. May nag-uusap dito na isang grupo, it might be family ha, na magnegosyo kayo at buong suporta nila sa inyong plano. Kasi marami kayong ideas na gustong gawin. Tapos, ang sabi ng grupo ng tao na support sila, maaring sila yung magbigay ng kapital sa negosyo or sinusuportahan kanila para magkaroon ng pagbabago sa inyong career and money. Okay? May alok kasi dito. May alok. Pwedeng tulong to. Pwedeng partnership. Pwedeng negosyo ng isang grupo. Pwedeng negosyo ng pamilya. And nag-uusap kayo. And may nakita ko dito nag-uusap regarding sa may posibilidad na bibili kayo ng property. And humihingi ka ng advice sa kanila. Yes, nakikita ko dito. Humihingi ka ng advice sa mga wiser, sa mga marami ng experience, ganun. Spirits Guide, Career and Money po ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong May 30, 2024.
May nakita akong success dito. It might be nagkaroon ng delay. Yes. Ano pa? So, nakikita ko dito yung disappointment kasi may delay sa hinihintay nyo. Pero success to ha. Siguradong success ito. Nagkaroon ng delay. For example, naghihintay ka ng sweldo. Naghihintay ka ng malaking pera or tao na darating para tulungan ka. O example yan ha. Nagkaroon ng delay. So disappointed ka. Ang sabi po ng card dito na habaan ng pasensya. Kasi may rason sa delay at kailangan nyo exercise yung patience nyo at intindihin. Baka nagkaroon ng delay kasi may kailangan kang ma-realize bago dumating yung delay na success. So the delay is all part of the process. Sabi po ng card nyo dito na pagpatuloy nyo lang po yung mga ginagawa nyo dyan. Work diligently and malapit na kayong matapos sa inyong mga ginagawa and huwag kayong mag-give up. Okay? Magkakaroon din ng balanse niyan. Ano pa? So, nagkaroon ng disbalance. So, magkakaroon ng so, yun. Kailangan ng habaan ng pasensya. Kasi nag-i-impatient ka dito eh. Naiinip ka. Naiinip ka. Yes. Nag-i-impatient. Tapos, yun. Sabi po ng card na kailangan yung magpahinga. Maging kalma. Intindihin. Habaan ng pasensya. Yun nga. Lumabas nga dito na may hinihintay kayong tao. Yung may hinihintay kang tao na gumawa ng hakbang bago ka kumilos. Ayun, naiinip ka, na-disappoint ka. Kasi nagkaroon ng delay or mabagal ang pagkikilos. Ganun. Okay. May nakita ko dito na may iniwan ka na hindi mo binigyan ng pansin pero may nagsabi sa akin dito, may humihingi ng attention sa inyo na isang bata. Yes, may nagsabi sa akin ngayon. Maaring siya yung concern mo. Okay? Ano pa? Spirit's Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance po. May biyahe dito. And the clarification po, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Aries, Leo, and Sagittarius. And yung May 30, 2024. May nakikita kong pauwi or may nagbiyahe. Maaring ikaw yung nagbiyahe ha. Ano pang mensahe? Oh. Yun, may nakita ko ditong humihingi ka ng mga advice. Kasi may sabi dito, di ba? So, this is a confirmation na na humingi ka ng advice sa mga wiser, sa mga may experience na. And yun, na-motivate po kayo, you are inspired in taking an action, nagkaroon ng momentum, direction, nagkaroon ng pag-focus, and determination, concentration. And kailangan ng konkretong plano dito bago kayo gumawa ng malaking desisyon. Kaya pala may lumabas dito na make the best choices. Kasi in making best choices, magkakaroon ng positive changes. Basta move forward lang po. Huwag lang kayong sumuko. Okay? And listen to your intuition also. Sa mga hindi pa alam kung paano mag-connect sa inyong intuition, panoorin nyo yung May 18 or 19 kasi diniscuss ko doon yung intuition. Kung paano mag-connect sa inyong intuition, okay? And you have success in the face of difficulty, basta move on lang. Move forward.
Okay? Sa mga single dito, this card tells you na huwag madaliin na upang magkaroon ng relasyon. Kailangan magkaroon kayo ng anong tawag nito? Same vision for the future. Para magkaroon ng healthy relationship soon. Yung pagpaplano. Pagpaplano kung ano yung gusto mo sa isang tao. Yung, for example, gusto ko ng partner na may sense of stability. Tapos mas mas pipiliin yung mataas ang logical kaysa emotions. Ganon. Example yan ha. So, kailangan ng pagpaplano dyan sa mga single. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, some of you, mabilis kayong gumawa ng desisyon, mabilis ang inyong relasyon, mabilis kayong kinasal, mabilis ang nagbigay ng oo. Some of you, kakapasok lang ng relasyon. Oo. Ang sabi po ng card dito na make it sure na ang couple ay nagkaroon ng sense of stability, yung magkakaroon ng vision for the future, kayong dalawa mismo, and create a solid foundation and establish any plans bago kayo mag-level up sa inyong relasyon. Kasi mas mabilis nakikita ko dito yung mabilis sobra. Oo. So yun, pagpaplano, kailangan ng pag-uusap, klarong pag-uusap, pagkakasundo, and pagpaplano para sa inyong future bago kayo mag-level up. Okay. Di ba sabi ko sa inyo, may hinintay kayo na isang tao bago kayo kumilos. Ito na. May umuwi na successful. It might be you. It might be yung hinintay mong tao. Kasi may nakita akong travel dito. It might be may travel talaga kayo. And you are moving forward, which is the clarification of your card here. And ilang cards na po nagsabi dito na move forward talaga. Pinupush kayo ng universe. Okay? Move forward to the next level. And use your intuition also kasi ito yung magsasabi sa inyo ng next step. Patungo sa right path. Patungo sa success. Okay? So, your intuition, it will guide you to the next phases of your life with confidence. Okay? Pero may nakita ko dito na some of you hindi nakakonect sa intuition. Kailangan talaga mag-connect. So, May 18 or May 19, panoorin nyo po kung paano mag-connect. Importante yan kasi may pagbabago, may gagawin kayo. Pwedeng magkakaroon na kayo ng new journey. So, kailangan kayong makinig, mag-connect sa inyong intuition. Okay? Ano pa? May nagselos dito. May concern kayo sa isang tao na self-centered. Pwedeng kayo ito, pwedeng yung person nyo, pwede yung isang tao na concern mo, na yung may tao dito na hindi binavalue ang love mo, na binigay mo sa kanya, may nagsiselos talaga. May nainggit, self-centered, and sabi po ng card dito, baka kailangan ng honest conversation dito. Ang punto nyo sa pag-uusap is magkakaroon ng pagkakaisa. Address your hurt feelings and also sa second person, then sabihan mo siya yung expectation mo and mag-usap kayo. Makinig din kayo sa kanya ha. Mag-usap kayo for kung ano yung adjustment na kailangan sa isang relasyon. Kung relasyon man ito sa buhay sa pag-ibig, i-work out nyo talaga yan kasi teamwork yan Kaya nga may relasyon, dalawang tao, kasi teamwork yan. Hindi pwede yung isa lang yung gagawa, yung nag-e-effort. Dapat dalawa yan. Okay? And kung may tao sa buhay mo, sabi po ng card dito, kung may tao sa buhay mo who has proven themselves na untrustworthy sila, baka better to have a healthy disconnection po. Okay? So, ano yung repeating number? Okay. Meron din dito. Wow, 3, 6. Diba sabi ko kanina dito na dalawang card na nagsabi dito na nagkaroon ng disharmony or disbalance.
Okay? Pwede sa kaperahan, pwede sa relasyon, kasamahan dyan. Okay? And tatlong 6 ang nakikita ko dito eh. So, the spiritual meaning of 666 is a call to return to balance, to refocus on being present in the moment, and to pursue spiritual growth and self-improvement. Nakikita ko dito yung weakness, flaws. Kailangan talaga na mag-move forward dito. So this is a clarification of your course here kasi maraming na-advise dito na move forward. Kung nabibigatan kayo, kung nag-overthink kayo, kailangan nyo makalabas dyan and move forward. Kasi sigurado naman yung positive changes po. Okay? Tapos, seeing this number, this is also temptation. Kailangan nyo mag-redirect sa inyong energy, mag-meditate, ganon. May nakita kong temptation dito at fear. Okay? So, that is your reading. Aries Leo Sagittarius, please like, subscribe, and click the bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.